So, alin nga ba ang mas maganda, ang Suzuki Bergman 125 galing kay Suzuki India or ang Suzuki Bergman 150 or Suzuki Bergman 15 galing kay Suzuki Columbia? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa iyong pera? Worth it ba talaga to abangan? Worth it ba talaga to pag-ipunan? Or baka hype lang para makabili tayo ng mga bagong motorsiklo? Tara, pag-usapan natin yan. So previously nga mga bossing is nagawa natin to ng mga video which is si Suzuki Bergman 125 at saka si Bergman 150 na nakikita ko namang maganda yung kaniyang views and yung traction when it comes to interest. Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin ang kanilang side-by-side comparison, specs and key features at saka yung final thoughts natin about this motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must buy motorcycle kind of decision. Unahin na natin agad dyan sa side by side comparison. As of the moment mga bossing, wala pa tayong pricing dito for the Suzuki Bergman 15 or even sa Suzuki Bergman 125 na version 2. Pero ang nakaka-excite dito mga bossing kasi napakadaming kulay ni release nila dito, especially sa Bergman V2 when it comes to colorways, kasi meron na silang dalawang variants which is meron tayong Ride Connect TFT tsaka Ride Connect only lang na variant. Samantalang kay Bergman 15 is one variant lang. And if ang colors yung pag-uusapan, meron tayo dito ang white, black tsaka silver for the Suzuki Bergman 15. And sa Bergman V2 naman is napakadaming kulay nila which is hindi na natin papangalanan lahat kasi naman talaga napakarami nila. However, if ang headlight naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita naman natin dito that the Suzuki Bergman 15 and the Bergman 125 version 2 is hindi rin din naman nagpapatalo. Makikita nyo pareho silang merong key pero si Bergman 15 is merong projector LED headlight which is parang nagsisilbing LED highlight kapag nag-highlight switch tayo pag dinadrive ito sa daan. Samantalang kay Bergman 125 version 2 naman is LED headlights lang. So yan lang siguro yung nakikita kong may lamang kaunti si Bergman 15 when it comes to headlights. So may projector LED headlight siya. If we're gonna talk about the rear tail light naman, makikita naman natin dito that both really is doing its best na mabigyan tayo ng mga napaka-competitive design, especially si Bergman 150 kasi makikita mo yung kanyang design dito is mapapatingin ka talaga, lalo na if nasa kalagitnaan to ng daan tapos makikita mo, uy, ano yan? Anong motor yan? Parang bago yan ah. Now, if ang instrument panel naman yung pag-uusapan, makikita na natin dito that the Suzuki Bergman 150 is naka-TFT display na for this motorcycle since it's just one variant. However, for the Bergman version 2 or from Suzuki India is meron silang dalawang variant na LCD digital display and TFT display. So expect na medyo mas mahal yung TFT display ng Bergman 125 version 2 compared sa LCD digital display lang. However, both of these naman is merong Suzuki Ride Connect which is mas pag-uusapan siguro natin yan maya-maya. Now, if ang keyless remote naman yung pag-uusapan, makikita natin dito that the Suzuki Bergman 15 is merong keyless remote system na. Hindi din naman nagpapatalo si Bergman 125 version 2 kasi meron na rin itong keyless. However, meron din siyang key shutter system style sa kanyang non-TFT variant. Now, if ang utility box or underseat compartment naman yung pag-uusapan natin dito, wala tayong numbers ng liters luggage for the Bergman 15, but if makikita mo sa picture dito is Suzuki Bergman 15 is pwede magkasya ang isang standard full face helmet. Samantalang kay Suzuki Bergman 125 version 2 is I think kaya yung half face dito or full face, siguro standard because meron itong 24.6 liters na underseat compartment storage din. Now, if ang charging port naman yung pag-uusapan natin dito, both of this naman is meron ding charging port. So maganda yan kasi pwede tayo mag-charge while nagda-drive, especially if gagamitin natin yung cellphone natin pang navigation. However, the charging port dito is that naka USB-C na si Bergman 15, samantalang kay Bergman 125 version 2 is USB-A pa lang. Modern-wise, lamang kaunti dito si Bergman 15. If we're gonna talk about the wheel type naman, pareho naman tayo dito ang naka-mags. If makikita natin dito, they are both almost the same din naman. So maganda yung styling and aesthetics nila. When it comes to fuel tank capacity naman, makikita natin dito that the Bergman 15 has 8.0 liters of fuel tank capacity compared for the Bergman version 2 na 5.5 liters lang. So when it comes to fuel tank capacity, lamang dito si Suzuki Bergman 15.
Now, if ang fuel consumption naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, meron tayong 42 kilometers per liters lang na estimated fuel consumption for the Suzuki Bergman 15 na merong 57 kilometers per liter naman for the Suzuki Bergman 125. Dito din naman makikita natin ang efficiency when it comes to 125cc na both of these naman is mukhang maxi scoot. So dito lamang si Bergman 125. However, if we're gonna have a total estimated range, makikita naman natin dito that 8 liters multiplied by 42 kilometers per liter, magkakaroon tayo ng 336 kilometers per liter na total estimated range for the Suzuki Bergman 15. And if 5.5 liters multiplied by 57 kilometers per liter naman for the Bergman 125 version 2, meron tayong 313 kilometers na estimated total range for the Suzuki Bergman 125 version 2. So makikita natin dito, lamang kaunti dito si Bergman 15. However, napaka-slight lang ng kanilang difference. Now, if ang displacement naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong 149cc for the Bergman 15 which is mas pag-uusapan natin maya-maya. Samantalang kay Bergman 125 version 2 naman is 125cc. So, nasa 125cc segment si Suzuki Bergman 125 version 2, samantalang kay Bergman 15 is around 150cc segment displacement. Now, if ang gulay board yung pag-uusapan natin mga bossing, makikita naman natin dito that both of these motorcycles ay maganda sana if merong gulay board, especially na napagkasanayan natin kapag Bergman yung pag-uusapan ay gulay board talaga yan. However, for the Bergman 15 wala tayong spacious footboard dyan kasi dito nakalagay na yung kanyang gas tank na makikita natin dito for the Suzuki Bergman 125 version 2 is napaka-spacious pa. Which means if naalala nyo, yung tank placement na dito for the Suzuki Bergman 15 is katulad na kay PCX, NMAX, Aerox, ADV at iba pa na nandito sa may harap ang kanyang fuel tank placement, na kay Suzuki Bergman version 2 naman is nasa may likod na sa may rear light niya if nakikita niyo yung design niya kanina. Ngayon naman, if ang park brake yung pag-uusapan, makikita natin dito that the Suzuki Bergman 15 is walang ganyang klaseng feature na naibibigay. Samantalang kay Bergman 125 version 2 naman is meron siyang rear brake. Meron siyang rear brake lock or the park brake na makakatulong especially kapag ipapark natin ito sa mall, sa mga market at iba't ibang places pa, especially if wala tayo sa bahay kasi makakadagdag ito ng security. If ang auto start stop system naman yung pag-uusapan natin dito, makikita naman natin dito that meron itong stop and start system for both of these motorcycles. However, hindi ko pa sigurado if saan nakalagay for the Bergman 15. However, nakalagay naman yan sa specs that it was mentioned. Pero ang nakaganda kasi ng feature na to is that if nakaandar yung motorcycles natin, especially sa napaka-traffic na daan, naka full stop tayo, the motorcycle will automatically switch off itself para makadagdag ng fuel efficiency sa ating pang-araw-araw. If ang hazard switch naman yung pag-uusapan natin dito, I'm not sure if nakita nyo yung previous video ko, hindi ko nakita talaga ang kanyang full handlebar ni Suzuki Bergman 15, and I'm glad to say that if makikita mo dito, nasa left side pala ng handlebar mo yung switch for the hazard switch. And if makikita mo naman sa Suzuki Bergman version 2 is nasa my right naman ang kaniyang hazard switch. Magandang feature ito mga bossing kasi built-in na, especially if meron tayong emergency or meron tayong mga urgent na kailangan talaga natin magmadali kaunti, then makakadagdag talaga to ng awareness sa mga tao, especially if in-on mo tong feature na ito. Makikita din naman natin dito that maganda tong mga motorsiklong ito kasi naka-tubeless tires na, especially if bumabiyahe tayo ng malayo or bumabiyahe tayo papunta sa mga work natin, sa mga school, yung mga ganon. If ever masiraan man tayo or magkaabera tayo, especially sa mga gulong, malaking tulong talaga ang tubeless tires compared sa mga tube type kasi mas madali talaga itong ma-repair at saka ma-troubleshoot compared sa mga tube type na mga gulong. Ngayon naman, if ang kickstart yung pag-uusapan, makikita din naman natin na unfortunately walang kickstart na nailalagay dito si Suzuki Bergman 15 na meron naman for the Suzuki Bergman 125 version 2. So maganda sana if meron tayong kickstart for the Bergman 15 mga boss, kasi isa talaga to sa
mga parang napagkasanayan na rin if Bergman yung pag-uusapan. Ang kickstart kasi mga bossing is makakapagtulong just in case na maloba tayo sa daan or ayaw mag-start ng motorsiklo natin, na wag naman sana, diba? Now, if ang phone connectivity naman yung pag-uusapan, which is the Suzuki Ride Connect for both of these motorcycles, I am not just sure if meron bang Suzuki Ride Connect dito si Suzuki Bergman 15, and if ever meron man, pakicomment na lang dyan sa comment section. However, makikita natin dito that the Suzuki Bergman 125 version 2 is meron siyang Suzuki Ride Connect. Whether it's the highest variant or the lower variant, makikita natin dito that this could really help us be more intuitive sa ating mga motorsiklo. Meron ba naman itong turn-by-turn navigation, meron tayong call SMS notification, last park location, yung trip data analytics, at marami pang iba dito na makikita natin na nakakatulong talaga para mas maging maalaga tayo sa motorsiklo natin. And lastly mga bossing, if customizations yung pag-uusapan, makikita natin dito that as of the moment, wala pa tayong makikitang customizations kasi kakalabas lang din naman tong mga motorsiklong ito. It's around April yata si Bergman 125 version 2, and recently lang this May si Suzuki Bergman 15. So hopefully in the next few days, in the next few videos, meron na tayo makita mga customizations for these motorcycles para naman magsilbi ito ang inspo natin kapag andito na to dito sa Pinas and gusto nyong gayahin yung mga customizations nila. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang kanyang specs and key features. Makikita natin dito that the Suzuki Bergman 15 is mayroong 149cc displacement na naka-liquid cooled. Samantalang kay Suzuki Bergman 125 version 2 is 125cc displacement na naka-air cooled lang. Meron din naman tayong 14.2 horsepower at 8,500 RPM na 8.3 horsepower at 6,500 RPM lang naman for the Suzuki Bergman version 2. Kay Bergman 15 is meron tayong 14.2 Newton meters of torque na merong 6,500 RPM. Samantalang kay Bergman 125 version 2 naman is 10.2 Newton meters at 5,250 RPM yung torque niya. Compression ratio as of the moment for the Suzuki Bergman 15 is unknown. Samantalang kay Suzuki Bergman 125 version 2 is 10.3:1. Lastly, if ang bore stroke yung pag-uusapan, meron naman tayong 57.3 by 57.9 for the Bergman 15 and 52.5 by 57.4 naman for the Bergman 125 version 2. Numbers wise, I think napakalapit lang din naman talaga nila, pero lamang na lamang din si Suzuki Bergman 15 when it comes to numbers. Pero if daily yung pag-uusapan, napakalapit lang ng 125 sa 149, si 8.3 kay 14. Pero if you're gonna need some extra help from the torque and sa power, I think the Bergman 15 is the better choice for you. Bago naman natin pag-usapan ng key features, pag-uusapan muna natin ang kanyang dimensions, which is unahin natin dyan si Bergman 15. Meron tayo ditong 760mm of seat height, 135mm of ground clearance, and 1,315 of wheelbase. Meron din naman tayong 110 by 80 by 40 na front tires and 130 by 70 by 40 naman na rear tires. Now, for the Suzuki Bergman 125 version 2 naman, makikita natin dito na meron itong 775mm of seat height, 160mm of ground clearance, and 1,285mm naman of wheelbase. Makita naman natin dito na meron itong 90 by 90 by 12 for the front tires and 100 by 80 by 12 na rear tires. All in all, if makikita natin ito side by side, you're gonna be glad that the Suzuki Bergman 125 version 2 has the better upgrade compared kay Bergman 15. Not because mas maganda yung side by side na numbers dito kay Bergman 15, but because mas na-improve talaga ni Suzuki Bergman 125 ang kanyang rear tires, especially na meron pa itong 10-inch. Kasi kay Suzuki Bergman 125 version 2 is ginawa niya ng 12-inch both of these motorcycles. Ground clearance din lamang si Suzuki Bergman version 2 millimeters and 1,285mm lang for the Bergman version 2. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang kanilang key features. Makikita natin dito that meron ng dual channel ABS si Suzuki Bergman 15 na ang may bibigay lang ni Suzuki Bergman 125 version 2 is combi brake. Disc brake na nga pala sa harap at sa likod si Bergman 15. Samantalang drum airbags dito si Suzuki Bergman 125 version 2. Wala pa nga tayong nailagay dito na number of valves dito for the Bergman 15, which is malalaman natin yan in a few days from now or few contents away, na
merong 2 valves naman for the Suzuki Bergman 125 version 2. Both of these is merong ACG starter, auto start stop. Meron itong keyless for both. However, may key shutter din for the lower variant. Naka-dual rear shocks tayo dito for the Suzuki Bergman 15 na nakalibaso pa. Samantalang kay Bergman 125 version 2 is merong monoshock lang. Meron na rin itong Suzuki Eco Performance for the Suzuki Bergman 125 version 2 na hindi natin sure if meron ba si Suzuki Bergman 15 kasi we can really see that meron na mga nagsasabi that the Suzuki Bergman 15 is just a rebrand or a rebadge from the Haju UFR 150. I think ganun yung pagbasa sa Haju mga boss, sa Haju. Ganun. Kasi if isi-search nyo sa Google, yan, makikita nyo kung paano basahin. Ganun talaga. And lastly mga bossing, if ang wet weight yung pag-uusapan, makikita natin dito that merong 145 kilograms na wet weight si Bergman 15 and the Bergman 125 version 2 naman is 114 kilograms for the Ride Connect version lang. Tapos sa TFT Display Plus Ride Connect is 115 kilograms. All in all mga bossing, if we're gonna talk about the total estimated range, halos magka-the-same lang din naman sila. Depende na lang paano ka pumiga, paano ka mag-ride ng mga motorsiklong ito. Kasi they would have an average of around 300 kilometers of total range if hindi naman tayo magpapabilis masyado ng mga motorsiklo natin, especially if pang-aaraw natin tong mga motorsiklong ito. Ngayon naman on our final thoughts about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision, makikita talaga natin dito that the Bergman 15 is mas lamang talaga sa Bergman 125 version 2. Bakit? Kasi ito yung kuya, mas malaki yung sisi niya, mas marami siyang specs na naibibigay, maraming medyo na gatekeep counter kay Bergman version 2, tulad ng mas malaki yung kanyang inch tires dito for the Suzuki Bergman 15 na 14 inch, samantalang kay Bergman 125 is 12 inch lang. Pareho naman silang merong keyless, however, si Bergman 15 is meron ng ABS tsaka TCS. Mas malaki ngayong fuel tank capacity dito ni Suzuki Bergman 15, however, meron namang spacious footboard si Bergman 125 version 2. So, if makikita natin dito mga bossing, they are almost familiar with each other, especially when we're gonna talk about a maxi scoot na feeling mo luxurious pero on a budget. Alam naman natin, the Suzuki is the better motorcycle when it comes to pricing sa mga Japan motorcycles na nandito sa atin, especially kay Honda, Kawasaki at saka kay Yamaha. The Suzuki right now really is giving more competitive specs for the price that it offers. So if ever ako man yung papapiliin when the price shows up, I think the Bergman 125 version 2 yung mas pipiliin ko. However, if meron naman akong budget, I will really go for the Suzuki Bergman 150. However, if hindi ko naman need ng ABS, ng TCS, bigger fuel tank capacity, further na total estimated range, then Bergman 125 is really enough for me if pang araw-araw and pang syudad lang yung gagamitin. However, if maglo-long ride, yung tipong hunan, yung may mga challenge counter na daan, I think dito naman makakatulong ang displacement at saka numbers ng specs kay Suzuki Bergman 150. So all in all, I can really say this motorcycle is a must-buy motorcycle kind of decision if you're the rider na mag-i-swak sa mga na-offer ni Suzuki sa mga ganong klaseng situations. Pero ikaw ba, alin ka na rider, alin yung tipong magagamit mo yung motorsiklo mo when it comes to Suzuki Bergman 15 or Suzuki Bergman 125 version 2? Pakilagay nga dyan sa comment section, and if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can always support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.